Brother Eli Soriano, kasalukuyan palang nasa gitna ng kontrobersya. 3 taon na nakalilipas nang siya ay sampahan ng kasong pangahalay. Special birthday ko. Pinapunta niya ako, pala ko noon, bibigyan ako ng regalo. Ayun pala, yun ang regalo. Katulad din ang ginawa niya nung nakaraang taon. Pangahalay na ginawa niya umano sa isa sa mga miyembro ng kanyang samahan. May katotohanan ba ang akusasyon o isang kaso lang ng paninira? Hindi tatakbo yung kaso nang wala yung akusado sapagkat kailangan muna ma-arraign yung akusado sa korte. Kung nandito lang siya sa Pilipinas, kulong siya. Hindi pwedeng hindi. Ang tunay na Kristiyano, hindi marunong pumatay. Ang Kristiyano, pinapatay, hindi pumatay. Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Hindi raw malilimutan ni Daniel Verdiano ang hapon ng May 17, taong 2000. Pinatawag daw siya ng leader ng relihiyong kanyang kinabibilangan. Mas ikinagulat pa raw ni Daniel ang mga sumunod na pangyayari. Nang mga sandaling iyon, hindi raw nagawang manlaban ni Daniel. May turo sa dating daan na hindi nagkakasala ang sugo ng Diyos. Kahit ano pang gawin niya sa'yo. Noong time na yon, matindi takot ko sa kanya dahil lahat ng utos niya, kailangan sundin mo. Sundin mo kailangan. Kung hindi, parang susumpain ka. Parang masama mangyayari sa'yo pag hindi mo sinunod ang utos ng sugo, puno ng Diyos. Ang itinuturo ni Daniel na nagsamantala sa kanya, ang leader ng ang dating daan, na si Brother Eliseo Eli Soriano. Sinirap namin kunin ang panig ng ang dating daan tungkol sa kaso ni Daniel. Pero matapos ang ilang beses ang pagpapadala namin ng sulat at pagtawag sa kanilang opisina, wala kami nakuha sagot kung magpapaunlak ba sila ng panayam o hindi. Bago pa man naging sikat si Brother Eli, ang karaniwang residente ng Pasay si Eliseo Soriano. Ikapito sa 8 magkakapatid. Lumaki siya sa relihiyosong pamilya. Ang kanyang mga magulang, kapwa miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Pinaumunuan ito noon ni Nicolas Perez. Di naglaon na ikahit si Eli na maging miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus noong 1964. Imbis na magkolehiyo, pinili ni Eli na mag-aral ng Biblia. Magandang umaga po. Pwede po ba kayo magbasa ng salita ng Diyos? Ang mga natutunan sa sariling pag-aaral ng Biblia, itinuro raw niya sa kanyang mga kababayan. Nang pumanaw si Nicolas Perez noong May 19, 1975, si Brother Eli na ang nagman ng kanyang pinamumunuan. Una itong tinawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus
haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ngunit nakilala sila sa pangalang Ang Dating Daan dahil sa ito ang naging titulo ng kanilang programa sa radyo at telebisyon. Hango raw ito sa Jeremiah 6:16 na nagsasabing hanapin ang dating daan dahil ito ang daan sa kabutihan. Tanong ko kay Mayor, lahat ba ng lupa niya Naging matunog ang pangalan ng Ang Dating Daan nang magkaroon ito ng programa sa telebisyon noong 1983. Isa sa mga masugid ditong taga-subaybay, si Daniel. 1995 na sumapi si Daniel Veridiano sa Ang Dating Daan. Sa pagiging ordinary member, may nag-invite sa akin, unang-unang maging choir member. After that, sabi niya marunong ka naman magsalita, marunong ka rin naman kahit pa paano magturo, why don't you try na ikaw mag-preach? Doon na raw siya nagkaroon ng mahalagang tungkulin gaya ng pagiging pangulo ng kanilang youth chapter, writer at editor ng Ang Dating Daan magazine, at manager ng Ang Dating Daan Communications and Information Technology. Nag-aaral ako ng konti sa computer, sinubukan ko mag-suggest kay Daniel Rosonon, magkaroon tayo ng attendance monitoring system, magkaroon tayo ng internet, magkaroon tayo ng database, sinubukan namin. Then after that, in-introduce niya ako kay Brother Eli Soriano na sinabi niya ito, pwede niyo pong magamit sa computer systems, etc. Pwede niyo rin maging secretary. Taong 2000 na maging Assistant General Secretary si Daniel ng Ang Dating Daan. Nanirahan na siya sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga. Nang naging major function sa kanya, yung mga records ng iglesia, malaki yung pagtitiwala niya, pati sa checking account niya, pinagtitiwala sa amin, and sa ministeryo, sa pag-aaral, ako nag-handle noon bago magturo si Soriano. Noong mga panahon na yun, umano naganap ang pangahalay sa kanya ni Soriano. Naulit pa raw ito noong sumunod na taon. June 8, 2001, spiritual birthday ko. Pinapunta niya ako, ala ko naman, bibigyan ako ng regalo. Ayun pala, yun ang regalo. Katulad din ang ginawa niya noong nakaraang taon. Ayon kay Daniel, hindi pa rin niya nagawang manlaban. Kapatuloy ang pagsiyasa ng case unclosed. Ang red notice ng International Police Commission o Interpol kay Brother Eli Soriano. Kung nandito lang siya sa Pilipinas, kulong siya. Hindi pwedeng hindi. Taong 2004 nang magdesisyon si Daniel Veridiano na lisanin ang ADD Convention Center. Kung hindi ako lalaban, hindi ako magsasalita, maraming mapapahamak. At kailangang malaman nila na ganun siya. Hindi siya malinis at hindi siya totoo. Nagtago raw siya panandali. Binasa ni Daniel ang pananahimik noong September 2005. Nagbigay siya ng salaysay sa Office of the Provincial Prosecutor ng Pampanga tungkol sa umuling panlalapastangan sa kanya. Si Atty. Alex Avisado at iba pang abogado sa kanyang opisina ang humawak ng kaso ni Daniel. Six pro bono. May naglapit na kaibigan kung pwedeng tulungan because nga at that time tuliro si Daniel, hindi niya alam kung saan pupunta, wala din siyang pera na pangkuha ng abogado. 2 buwang matapos maghain ng reklamo si Daniel, naghain naman ng counter affidavit si Brother Eli Soriano sa Provincial Prosecutor ng San Fernando, Pampanga noong November 8, 2005. Ayon kay Soriano, balisyoso at walang pasihan ang akusasyon ni Daniel. Hindi raw totoong naging Assistant General Secretary ng ADD si Daniel. Katunayan daw, si Daniel Veridiano pa ang kinasuhan ng rape ng ilang lalaking miyembro ng ADD. Ngunit sa mga dokumentong nakalap ng case unclosed, nalaman naming na-dismiss ang nasabing mga kaso noong taong 2006
dahil umano sa kawalan ng sapat na ebidensya. Naghain ng motion for reconsideration ang mga nagsampa ng kasong rape kay Veridiano. Hanggang ngayon ay pending o nakabinbin pa rin ang kaso dahil nagbitiw na raw sa tungkulin ng isa sa mga piskal na may hawak dito. Lahat ng akusasyon ito ay maring itinanggi ni Daniel. Siyempre, kailangan mauna yung bala nilang lumitaw para sirain ako ng todo. At kapag natuloy yung kaso, sasabihin lang, yan ang tao, walang hiya talaga. Dahil, yan ang rapist, yun ang gusto na lumitaw eh. But God helped me. Ang totoo, lilitawan ko to. Inilabas si Soriano ang umano'y sulat ni Daniel noong November 21, 2004, kung saan umamin daw itong ginawa niya ang nasabing pangahalay at pagwaldas ng pera ng samahan. Depensa ni Daniel Veridiano, hindi siya ang gumawa ng nasabing sulat. Kasi ganito, sa loob ng dating daan, sa amin yung sa grupo lang ni Brother Eli, uso ang gayahan ng sulat. Uso ang gayahan ng pirma. Pag wala ako, ginagaya nila yung pirma para makapag-transact sa bangko. Kaya, madaling sabihin ko na yung sulat na yung sulat din nila. Idiniindi ni Brother Eli sa kanyang counter affidavit na wala siya sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga noong mga panong sinasabi ni Daniel na naganap ang pangahalay. Nasa Biological Health Center umano siya sa Malate noong May 17, 2000. Araw na sinabi ni Daniel kung kailan naganap ang unang pangahalay sa kanya. Nasa isang restaurant naman daw siya sa Quezon Avenue noong June 8, 2001 para sa isang meeting. Dagdag pa ni Soriano, walang ibang nasa likod ng paglitaw ni Daniel kundi ang Iglesia ni Cristo. Kaya kasong perjury at libel ang sinampa ni Soriano laban kina Veridiano at Eranio Manalo, Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Pero inirekomenda ng Provincial Prosecutor ng Pampanga na si Jaime Umpa na kailangan itong isampa sa hiwalay na reklamo. Dang kumpirmahin namin ito sa opisina ng Provincial Prosecutor ng Pampanga, hindi raw formal na naisampa ni Soriano ang nasabing kaso. Sinikap namin kunin ang panig ng Iglesia ni Cristo pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Formal na naisampa ni Daniel sa Macabebe Regional Trial Court ang 2 pilang ng pangahalay laban kay Eli Soriano noong May 2, 2006. Paglabag sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang isinampang kaso laban sa kanya. Matapos ang 6 na araw, nag-issue ng warrant of arrest si Judge Manuel Siangco laban kay Eli Soriano. 240,000 pesos ang itinakdang piyansa. Upon verification sa Bureau of Immigration, hanggang ngayon, wala pang record na pumasok ng bansa itong si Eli Soriano at ang last record na pag-alis niya is December 2005. Ayon sa Bureau of Immigration, December 14, 2005, sa flight PR501 ng Philippine Airlines na may biyaheng Singapore, ang huling tala kung saan lumabas ang pangalan ni Brother Eli. Kaya ayon sa mga abogado ni Daniel, imposible daw ang naiulat ng Manila Police District na sumuko si Brother Eli noong taong 2008 kay PO3 June Gumaru ng Pandacan Police. Si Gumaru umano ang nagproseso ng application ni Soriano para makapagpiyansa. Hindi daw niya ito ipinaalam sa kanyang supervisor, kaya't isinailalim si Gumaru sa investigasyon na dinindinig pa rin hanggang ngayon. By order of release din na inilabas ang Branch 26 ng Manila Regional Trial Court para kay Eli Soriano. Nakasaad ditong nakapagpiyansa siya ng 240,000 pesos at nakapirma rin dito si June Gumaru. Tinawag nga lang sa akin na meron daw susurrender sa akin. Kasi kaya pumunta ako sa safety hall. Tapos pagdating ko, wala namang naghintay ako, wala namang surrender. Wala naman si Eli Soriano. Hindi ko nakaharap. Dahil hindi mahagilap ng mga otoridad kung nasaan si Soriano mula taong 2006, nag-issue ng red notice ang International Police Commission o Interpol noong August 17, 2008. Ay sa official website ng Interpol, ang red notice ay hindi international warrant of arrest. Layon daw nitong tulungan ng lokal na pulisya para hanapin ang isang akusado. Maaari siyang arestuin pansamantala at maisaayos ang extradition
laban sa kanya. May nakuha ang opisyal na dokumentong case and close na nasa Brazil umano si Soriano at isa ng permanenteng residente doon. Problema natin sa Brazil, wala tayong extradition treaty. Hindi katulad ng ibang bansa na meron kung saan ng Pilipinas na extradition treaty, mabilis ang pagsasaulian ng mga fugitive. Sa Brazil, wala tayong ganong treaty. Kaya medyo nahihirapan tayo na maibalik si Ginong Soriano dito. Kung totoong nasa Brazil siya. Kaya hanggang ngayon, di umuusad ang kaso dahil mailap si Eli Soriano sa kamay ng batas. Hindi tatakbo yung kaso nang wala yung akusado sapagkat kailangan muna ma-arraign yung akusado sa korte. Kung nandito lang siya sa Pilipinas, kulong siya. Hindi pwedeng hindi. Sa patuloy na pagsiyasat ng case unclosed, Dito naman sa rape by way of sexual assault, ang kanyang penalty ay prison mayor, which is very much bearable. Kasi ang range niya, kung di makakamali, ay 6 years and 1 day to 12 years. aktibong miyembro na ngayon si Daniel Darillano ng Iglesia ni Cristo. Parang dahilan para magtagal pa ako ron. Dito lang nakaraang June 2, 2009, nakasilang pagdinig sa Macabebe Regional Trial Court sa kasong isinampan ni Daniel Darillano. Ayon daw sa abogado ni Soriano si Atty. Alfredito Forteza, nasa ibang bansa si Brother Eli, kaya hindi ito nakadalo. Dahil dito, nag-i-issue ng panibagong warrant of arrest ang presiding judge sa si Lucina Alpes Dayaon laban kay Soriano. Sa August 11 daw ang itinakdang araw ng susunod na pagdinig. Ayon kay Atty. Dennis Pulma, dating presidente ng Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE, ang unang anti-rape law sa Pilipinas ay tumukoy lamang sa rape by sexual intercourse. Ibig sabihin, babae ang biktima at lalaki ang salarin. Nagbago raw ang konseptong ito dahil sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Dahil nga sa 1997 na rape law, ngayon, legally, pwede na maging victim ang isang lalaki. Ang offender pwedeng maging kapwa lalaki or pwede maging babae. Kasi nakalagay naman doon, by any person. So, irrespective of whether that person is a man or a woman or male or female. Pero may batas man ngayon para sa mga lalaking biktima ng rape. Mas mababa naman daw ang parusa para sa sinumang napatunayang nagkasala rito. Dito naman sa rape by way of sexual assault, ang kanyang penalty ay prison mayor, which is very much bearable. Kasi ang range niya, kung di makakamali, ay 6 years and 1 day to 12 years. Bagamat naninindigan si Brother Eli Soriano na pawang kasinungalingan ang mga akusasyon laban sa kanya, ang kanyang paglitaw at pagharap sa kaso ang inaasahang magbibigay lalo ng linaw sa mga naiwang katanungan. Tandaan mo palagi ang utos ng Panginoong Jesus. Ang tunay na Kristiyano, hindi marunong pumatay. Ang Kristiyano, pinapatay, hindi pumatay. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Higyan tayo sa kilometro, masasakot ka rin. At saka pinita mo,